He's like an angel in disguise. Ang aking mga tamingan. Tapos ito, maano na sila. Tapos sinilong ko dun yung maliliit at namamatay. Pecha yun. Hindi ko alam ba't matatangkad. Tapos yan. Ang ganyan. Tumubo na sila. Ito may mga sili to. Tapos kamatis. Hindi ko alam paanong gagawin. Baka ilipat ko yung iba. Kasi nagkukumpulan na sila. Yan lang. Kapag-transplant na siya. Sana mabuhay sila. So, let's drive. Let's go. It's already, anong oras na ba? Ay, syempre naman. Lagi tayong pagod. Weekend na. Wala tayong 9:47. 9:47. So, let's go. Lord, I give you my heart. Give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take. Every moment I'm awake. Live for you alone. Parang magigulo pag ganun na. Kasi, naman na sila. Sila na lang yan. There's a... It's ano yung time natin kanina? 9:47. You're whining away. Thank you for your books. Thank you for your books. Thank you for your books.
Kaya mo. We are now in a hospital to render assistance. We inquire about their situation if the patient is already okay and if she already can talk with me. But then still she's shy, so more visits for us to be friends. So we just bought some goodies and water. We also gave some cottons and alcohol. I thought it's a room just for them, but there are some kids also, so I shared some to them. I promised them if I will visit again, I will bring some for them. This is considered an extra job for us, and I don't care. I'm happy to do it. It lightens up my day and brings happiness to my heart. Hoping the small things will bring joy, lighten up their mood, even just for a while, and inspire them. Naman yan. Ano ko mahilig mag-fish. Oo. Lalo na sa ano. It's like CR. Ganyan siya. Simple. Ilan po tayo lahat ngayon? Matuto ng mga makabaho, kaya man ang aming puso upang umigawa ang pagmahal at ang aming mga kamay upang maging kasangkapan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Nawa po ay maging daan ang pagtitipon ito upang higit naming mapahalaga. Hanggang anong oras po tayo? Hanggang anong oras po ba tayo dito? Kasi baka gusto na hanggang alas 8. May pagkain ba? Baka ako ang singilin. So, ayan, nakakatawa naman. May organization pala kayo para maging support ng bawat isa. O baka naman mamaya nagchichismisan kayo dito. Baka may pinagtutulungan kayo. Wala naman po siguro po, ano? Kasi may ibang organization po na ganon ang nangyayari. Hindi po kaya ako. May ganun po kasi na ibang organization na imbis na sama-sama para magtulungan, ang nangyayari nagkawatak-watak, lalo na sa mga kung sino yung mamumuna, ganun. Meron po ba? O wala naman po? Hindi naman po.
Solid. Ayun. Maganda po pag ganon. Wala namang nag-aagawan dito ng mga asawa, ano? Kasi, namimigay. Okay yun. Pagka ganon, pamigay na lang. Huwag na lang kuhanin kung ayaw na. Huwag na ipilit para wala ng away. Kasi baka mamaya may pumunta sa akin. Bakit? Yung asawa ko, kinuha ni ganito. Wala naman po. So ibig sabihin, mga walang problema sa asawa ko, yung mga nandito. Nagtuturo ako sa asawa. Ano yung misis nyo, kuya? Okay. Alam ko, hinahanap niya kasi yung misis ko, baka magtaas ng kamay. So yun, sa akin po kasi, yung trabaho ko is yun, para po sa mga inaabusong mga asawa. Kaya mga kuya, pasensya na kayo, huwag mong ipupukol sa akin yan mamaya pagka may narinig ka, kami na naman pala to, dapat pala mga babae ang lumalo dito, hindi pala mga lalaki. Kasi natataon din yung ngayon, kasi ang Marso po ay buwan ng mga kababaihan. Yung mga asawa po ba ninyo, hindi nyo pinaghugas ng pinggan? Ikaw din, ay maganda si kuya, pag ganun, buti pa sa kanya, no? Hindi pinaghugas ng pinggan yun. Kaya nga dyan ang pangalan ng panghugas ng plato, kasi babae lang naghugas. Kaya lang bakit yung panlababa natin, Ariel, Mr. Clean, di ba? Dapat kayo yun, pero babae pa rin gumagawa. So, yun po. Kaya nakapabot po sa mga babae, yung mga hawak ko po. Ipapaliwanag ko po ito sa inyo para po kayo ay hindi naging suspect. Kasi sa private hospital po kasi. Aside from dahil private siya, sa private kasi baka nadaan sa pera. Kaya nilagay niya na may tamak sa ulo, yung pala, wala na. Yun po kasi nakabayaran. Kaya, as much as possible, dapat po sa public hospital. Tapos, bakit sa public mura? Kasi hindi naman nag-record yung doktor na nag-check sa'yo ay tatawagin in court para mag-testify. Pero pagka sa private hospital, talaga po, obligado pa ang doktor na pumunta po ng court para po mag-testify na totoo po yung nilagay po na dun sa medical legal. Kaya ganun po siya kumahal. Pero exception naman po, paano kung mamatay-matay na yung babae? Diba? Ginilita na sa leeg. Ang pinakamalapit, private. Doon po itakbo sa private. Baka mamaya mamatay na, kasalanan ko pa. Kasi sasabihin nyo, ay hindi ka makakapay ng kaso kapag sa private. Kasi sabi ng police, dapat sa public, hindi po. Isa po yun sa exception na pagka talagang life na po or yun na, mamamatay na po talaga yung pasyente natin o yung biktima po natin, itakbo na po natin sa pinakamalapit po na hospital. The rest naman po, pagka kailangan, MSWD naman po ulit tayo para sa assistance po ng payment po. Kasi nga, malaki po yun. Lalo, na yung leeg niya, mahihiwalay na. Paano pa yun? Kaya yun po, buhay po na ihintas natin. Kasi pag nawala yung buhay, paano po siya makapag-file ng kaso? So yun po yung sa physical na. Wala pong exception yun. Kahit na yung gumawa po nun ay may kapansanan na lalaki, tandaan mo ninyo hindi ko excuse po yun, no? Na ginawa po ninyo yun. Unless sabihin naman na baliw. Pero sa baliw po, meron pong sinasabi na lucid interval. Kung saan, sasabihin ng doktor o psychologist na hindi, nung ginawa nilang krimen na yan is nasa matino siyang pag-iisip. Kasi ang mga baliw, hindi po sila parang forever na baliw. May pagkakataon po na nagiging normal po yung isip nila. At ang makakapagsabi lang po nun is yung mga psychologist. No? Kasi minsan, pagka may ginawa, yung isang tao na yun na naturing ng baliw sa kanilang barangay, pagka may ginawa, sasabihin, kayaan mo na, baliw naman eh. Kaya lang, paano kung napuruhan po yung tao, yung nasaktan mo nila. Kaya yun po, kailangan din pong mapatingnan po sila. Para makita kung ginawa ng krimen is nasa tamang pag-iisip po siya. So, yun po yung simpleng pagpapaliwanag po sa physically abused na mga asawa. Ay sinaktan po physically ng asawa po ninyo. So sa inyo po, kung talagang gusto ninyo na ituloy yun, mag-abogado na lang po sila. Pero yung police hindi po hahawakan kasi kahit gawin po yung salaysay ninyo, dadalhin po ninyo ng court, hindi ko tatanggapin asa ng ebidensya. Parang gumawa lang tayo ng isang kaso na wala naman, hindi naman po siya makakalusot. So yun po yung sa physical. Ngayon po, ang susunod naman, psychological. Sino po dito mga kuya ang mahilig magsalita?
ng masasakit na salita? Ha? Yung sasabihin mo ng asawa mo, mabaho, maluwag, laylay, maitim, malaking tiyan, ganun. Aray. Meron na, ay ganon. May mga ganun po ba? Wala naman po. Kasi yun po, pagka sinasabihan tayo ng mga ganun ng paulit-ulit, sabihin, pangit ka. Eh bakit inasawa mo ako kung pangit ako? O, tapos sasabihin mo, maluwag ako. Eh bakit mo kasi inanakan ng inanakan ay maluwag? O, di ba? Baka naman kasi yung sa inyo ang lumiit. Bakit? Eh kagagamitin nyo kung kani-kanino, natutpud na. O, di ba? Kaya kasi nga, hindi mo pare-pareho yung mga babae na kayang sabihin yun. Di ba? Tulad ko, baka mamaya may isang na hindi nakakapagsalita. Tayo nahihiya kasi tayo mga babae, aminin ninyo kahit asawa ninyo yan, hindi nyo kayang magbihis sa harap. Na talagang bubot-bubad na nagbibihis doon sa harap ng lalaki, di ba? Nahihiya pa din. Kaya pag yung lalaki, pasmado ang bibig kung ano pinagsasabi dun sa asawa, kaya syempre nakakaano yun sa pakiramdam ng babae. Minsan, hindi na lumalabas. Ay, sabi niya, mabaho daw ako. O di kaya sabi niya, pangit ako. O di kaya sabihin niya, basta kung ano sinasabi, kaya huwag na lang, dito na lang ako sa bahay. Yun po kasi, papasok siya, pag laging na-abuso ng ganun yung babae, iba na yung pakiramdam sa sarili. Baka mamaya pa nga, ng iba, pag mahina-hina, anong gagawin? Nagpapakamatay na. Maglalaslas. Diba? O di kaya nakatulala na lang doon. Kaya mapapansin po ninyo, may mga babae na nung bago mag-asawang ganda-ganda. Pero nung nag-asawa na, losyang na. O sino may kasalanan doon? Kayo mga lalaki. O di ba? Tapos sasabihin nyo, ang pangit niya. Eh kayo ang dahilan na yung pangit asawa nyo eh. Di ba? Minsan kasi, ang lalaki, kung anong pinagsasabi, ang tinitingnan, asawa ng kapitbahay. Imbis na pagandahin yung asawa, para maging maganda yung asawa nila, sa kapitbahay nakafocus. Huwag ganun kasi. Kung gusto nyo ng magandang asawa, hindi maluwag, hindi laylay, huwag nyong anakan. Huwag puro patong ng patong. Tapos ni pambili ng shampoo, pampaparlo, ay hindi. O, bibigyan pa kayo ng 20. Pagkasyahin mo na, 1 linggo. Diba? Grabe naman yun. So yun, parang minsan kasi naisip nila, wala ka namang ginagawa, sa bahay ka lang naman eh. O ito, 20 pesos, tapos 5 ang anak. Kaya ba? O, tapos siya, nasa labas. O, pakuya-kuyakoy, yosi, kakain ng masarap, fried chicken, kung ano-ano pang pagkain dyan, tapos hindi naisip, yung magiging ina ko kaya kumain. Walang paki talaga. Sana wala naman dito, no? Wala? Yan. Akala ko nakadumi. Sasabihin dito. So sana po wala. Yun nga po, sa psychological po kasi papasok yung mga yun. Pagka pinagsasabihan ninyo yung masasakit na salita, lalo pag hindi sanay ang babae, nagkakaroon po ng effect yan sa kanyang pag-iisip. At pag hindi mo binigyan pansin, kasi minsan sa atin, karamihan po, halos lahat, pagka sinabi mo, punta ka sa psychologist, anong sasabihin? Bakit? Baliw ba ako? Ganun agad, di po ba? Pero mali po eh. Papunta ka na sa baliw kung hindi ka pupunta sa psychologist. Kasi minsan ayaw nating aminin na baka, bakit ganito ako mag-isip? Baka may nangyari ba sa akin? Hindi naman ako nauntog. Hindi naman ako, wala naman kaming lahi. May mga ganun pa. Pero hindi po. Minsan po kasi, dahil doon sa ginagawa sa atin, ng mga nakapaligid sa atin, minsan may mga tao po talaga na hindi ko naman sinasabi lahat na may mahinang pag-iisip. Kasi kung makikita niyo yung mga kabataan natin ngayon, medyo mahina po yung nila sa mental health po talaga. Yung mental po nila parang kasi nabihan mo lang ng pangit, maglalayas, maglalaslas, yun nga, ang pinaka-worst pa, magpapakamatay. So same din po sa atin. Huwag po natin lahat kayanin, no? Sasabihin mo, hindi kaya ko to, hindi ko na kailangan ng ganyan kasi hindi naman ako baliw. Hindi ho. Pagkaiba na po yung iniisip natin na parang nakaka-apekto na sa trabaho natin, lalo na sa may mga anak na maliliit, na bakit parang pag umiiyak yung anak mo, parang gusto mo nang itapong sa labas ng bintana, abay kailangan na po yun. Kung mga kuya ha, yung postpartum po na sinasabi yung mga bagong panganak, totoo po yun. Dahil sa sobrang sakit na naranasan nila, nanganak sila, parang nag-iba na yung sa isip nila. Parang
ano na, iba na. Kaya minsan na, di ba, may mga nanganganak na parang nababaliw. Kailangan nila ng support ninyo. Pagka napapansin po yung asawa ninyo ng mga ganun, mas maganda po i-refer na po natin sa psychologist. Ang nakakalungkot lang kasi, psychologist po natin medyo ano lang konti po dito sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang bansa na marami. Tapos ang mahal. Ang mahal po niya per session nun. Parang pagkatatlong session naabutin ng 12 to 15,000. Package yun. Pero meron naman po tayong libre. No? Sa Mandaluyong namin nire-refer. At saka kung hindi nyo gagamitin sa kaso, meron tayo dito sa Johnny Hospital. Opo, yun po yun. Medyo marami ng ano yata si Doc eh. Marami na po. Kasi lahat po ng mga kabataan namin at mga asawa na ayaw naman pong mag-file ng kaso pero para lang sa mental health po nila, dito po namin nire-refer sa Johnny Hospital. Pero pagka sa Mandaluyong naman po, pag dito kayo sa Bukawi, ang ano namin sa mga bawat barangay, nakiusap kami sa mga kapitan na kung sakali po may mga biktima po kami ng psychological abuse, is sila po ang maghahatid. So yung mga ihahatid po doon ng victim po ng psychological is kailangan po magbaon. Kasi nga public hospital po talaga, mag-aano kayo, pipila po. So idamay na lang ninyo ng driver ng pagkain. So yun po yung ano namin na malibre kayo sa pamasahe. Ano yun? Hatid sundo po yun. Minsan pa, inaantay na nga po kayo ng driver doon. Kaya nga po, sabi ko, pag nagbaon kayo, idamay na lang ninyo. Hindi naman kailangan masarap, no? Baka sabihin nyo, dapat sa yata, bulalo ang ulam. Hindi po. Kahit pritong itlog, nilagang itlog, may kanin, okay na po yun, no? Para may pagkain kayo kasi pagkapunta yata doon, ang mahal daw ng pagkain. At saka, malayo yung bilihan. At saka, importante po tubig. So, yun po yun. Yun yung sa cycle natin. So, pagka meron kayo, Mandaluyong po, referral galing sa akin, ang dadalhin doon, at saka i-ano po natin, schedule po natin yung inyong pagpunta po doon. Kasi dahil sa mahal din ng gas ngayon, dati-dati per barangay na po yun eh. Ngayon, ang ginagawa namin, parang sa 10 araw, pagka may naipon na 3 or 4, 5, ganun, pwede na pong dalhin ng isang barangay. Hati-hati na po yung mga kapitan ng panggas kung kaninong patrol po yung gagamitin. Yun po, talagang aantayin mo natin. No? Baka mamaya kasi meron dun, sabi mo, ganito, ganyan. Hindi ko. Sa ngayon mo kasi medyo nag-aano po tayo. Nagtitipid para isahan na po. Kasi hindi naman, pagpunta mo doon, agad-agad na po, talagang mag-aantay din po ha. No? Baka pagalitan ninyo ako, may trabaho ako, tapos pinapunta mo ako dito, tapos ang tagal-tagal pa na, inabot na kami. O, anong papakain ko sa mga anak ko? Hindi po, talaga po mag-aantay po tayo. So, yun po, ang kailangan natin ha, sa psychological abuse, kailangan natin ng psychological evaluation. At tulad din po ng sa physical abuse na kailangan sa medical legal, may mag-reflect, dapat din po sa psychological evaluation nyo, meron din po sasabihin doon na may trauma kayo, stress kayo sa ginagawa ng mga asawa ninyo. Kasi pagka wala, sabihin, normal naman yung pag-iisip niya, wala namang problema, walang stress, masaya pa nga eh. Oh, wala po, hindi po tayo makakapagpay. Sa 926 po, kung nagbabasa po kayo, ang sabi, pag psychologically abused daw po ang babae, hindi na kailangan ng psychological evaluation. Kaya lang, sa labanan po, sa korte, sa loob ng court, pagka meron kang psychological evaluation, mas maganda at mas malakas po ang kaso ninyo. Kasi kung tutuusin, ang psychological evaluation, pagka sinabing na may trauma ka doon, yun po ang isang ebidensya na hindi pwedeng questionin ng kahit sinong abogado. Dahil sa isip na po ng biktima po yun. Hindi po pwedeng magbaliw-baliwan po kayo doon, tapos sasabihin na, na-trauma kayo. Hindi po. Makikita po ng doktor yun. So, hindi po pwedeng sabihin na napeke lang po ninyo yun. So, ang psychological evaluation din po, pwede kayo sa private at saka sa public. Wala pong problema doon. Hindi katulad sa medical legal. Public or private, tatanggapin po nila. Yun po yun. So, okay na po tayo sa psychological. Wala pong doon, walang problema. Baka iniisip nyo, ano yung mabaho? Sinabi ko kanina, ano ba yung mabaho? O, diba? May mga lalaki kasi sasabihin, mabaho, mas mabango daw yung sa kabit nila. O, mga babae na. Diba? Kayo naman kasi mga kuya, sabihin niyo pag bebembang na kayo, no? Hindi yung pag-uwi ninyo, sibasim agad. Eh, syempre, maanggo-anggo yan. O, pag sinabi ninyo na may gagawin bimbangan, ay magmi-Mr. Clean, cream silk, downy. O, sabihin pa ninyo kung anong amoy ang gusto ninyo. O, bibili sila.
Diba? Kasi minsan kasalanan nyo din eh. Pagdating si Basib agad away, syempre nag-alaga ng bata, nagluto. Pinagpapawisan din po yung tulad ng sa inyo. No? Tsaka huwag kayong magsabi ng mabaho kasi baka yung sa inyo maantot din. Hindi hindi naman nahuhugasan ng daw din ninyong sa inyo eh. Diba? Maanggo din eh. Huh? Kasi nga, pag lang, ganun. Eh, buti nga, babae, nag-iipaw pa eh. Sa inyo ba, nag-iipaw ba kayo? Sinasabi ko na, ito na naman kami pala. Walang aalis ha? Pag kayong umalis, ay natatamaan. Walang aalis sa upuan. So yan po, naintindihan natin yung psychological. No? Binubuhay ko kayo kasi parang ang lungkot ninyo. Di kaya inaantok na. Kasi nakakaantok po talaga yung oras. Yun. O ito, yung susunod, dati nakakabuhay to. Bakit kaya merong sinasabi na marital rape? O, yung mga mahihilig na kuya na naman dyan. O, kalabit ng kalabit. O, gusto makaapat, makalima sa isang araw, isang gabi. Isang gabi, bali 10, tas sa araw, almusal, tanghalian, may merienda pa. Ay, nako. Tumigil-tigil kayo mga kuya, pagka ayaw ha, huwag yung ipilit. Bakit po? Ganon. Kasi sa babae mo kasi may mga kami, may mga stages kami. May time na ayaw namin ginagalaw kami. Yung kahit kinakalabit na ganon, ay, tumigil ka. Aside from pagod kami, o kaya minupusal na siya, nag-minupose na, meron talagang time na ganon. Na talagang lalo pag nagtatrabaho yung asawa natin, pagod po. Yun. Meron din pagkakataon na, kami na nangangalabit. Totoo? Hindi. May time po na ganon. Yun yung basa. Alam niyo yun, mga kuya, huwag mong itangge. Yun po yung fertile yung babae, mabubuntis na yun. Pagka ganon naman, anong gagawin ninyo pag nangalabit yung babae? Paghuhugasin mo na. Ay, ganon dapat, paghuhugasin na dapat. Maganda yun, paghuhugasin na. Kasi dapat pagbigyan ninyo, kasi pag hindi nyo binigay yan, sabihin nyo, patay na yung pututoy ko, pagod na. Anong sasabihin na naman ni babae? Ay, ng babae ka. Ubus na doon, wala nang katas. At saka makalit kayo mga kuya, mag-iwan kayo, magtira kayo ha. Alam ng babae kapag marami or kukunti lang yung lumalabas sa inyo. Oo. Alam nila kung half na lang yung alam nilang bawas, di ba? Kaya dapat uminom kayo ng iniinom para maraming katas. Ano yun, kuya? Ano iniinom? Pampalakas naman yun. Tigil-tigil na nakakainom na ng pampatayo. Kahit patay kayo, tayong-tayo yan. Mahirap yun. May iba yung respondihan nila dito sa Lulumboy dati. Yung gumamit ng Viagra. Patay na, pero tayong-tayo pa. Abay, hindi na may sarado ng kabaong. Hindi naman pwedeng putulin yung kakamaltuhin sila, di ba? Mag-ingat kayo. Huwag na kayong gumamit ng ganon, no? Ay, ayun na, pag pinipilit kayo, kinakalabit ng babae, ibigay. Kasi papasok na naman sa psychological abuse na naman. Mag-iisip kasi siya ng, ay, ng babae ko, nakatakbo sigurong babae to, wala lang natira sa akin, ganon na naman. Yun. Pero yung babae, pagka ayaw niya, huwag mong pilitin. Hindi po kayo sabihin nyo, kaya ako kami kinakasalan, kaya nga kita naging asawa para magamit kita. Hindi mo kasi araw-araw naging ng babae. Lalo na pagka matagal-tagal na, mga 10 years, 15 years na kayong magkasama, hindi sa nagkakasawaan po eh. Talagang kailangan lang bigyan ninyo ng puwang yung babae na huwag muna. Sinasabi nga ninyo, laylay medyo paanohin muna ninyo para hindi malaylay, di ba? Pero huwag maging dahilan yun para sabihin mo, ayaw mo, pupunta ako kay Mare. May ganun naman, di ba? So hindi po dapat ganun. So yung sa marital rape natin, hindi dahil sa pinilit din yung asawa at ayaw niya, pero meron kasi mga lalaki din na kung saan butas kasi gustong ipasok. Pagkalabasan yun ng dumi, labasan yun ng dumi, hindi papasukan yun. May mga ganun kasi. Hindi kaya naman gusto isubo, hindi naman kasi nga baka maantot. Tugasin naman kasi ninyo. Kung ano-ano kasi mga napapanood nyo sa social media. No? Ang mga may problema kasi yung mga sodomy. Yun po kasi ang nagre-reklamo sa akin talaga na yun nga, sexually abuse sila ng asawa nila. Kasi ang gusto, ipasok sa
Oh, masakit yun. Tayo ng matigas lalabas dyan, dudugo pa di ba? Paano kaya yung sa inyo? Buti ka sana kung gusturo lang yan, di ba? Parang nagtutuloy lang yun. Kaya lang, pag medyo maano yun, minsan talaga magre-reklamo yung babae, sino may gusto. Nagkakaalmuranas na sila sa panganganak, tapos ikaw, gagalawin mo pa. Diba? Kaya mga kuya ha, sabihin nyo sa kabakadan nyo, hindi yung puro lalaki ako masusunod, hindi mo. Bigyan naman ninyo ng space yung mga asawa ninyo. Tsaka mag-asawa naman kayo, kung gusto niya, okay lang kung gusto niya. Kaya lang kung ayaw niya, huwag niyo pong ipilit. No? Para walang away. Kasi minsan mo, nung pinapanood, nasasarapan naman to. Sige nga, itry natin. Ayaw nga niya kasi masakit. Huwag niyong ipilit pagka ayaw para walang reklamo. Kasi totoo po yun. May nagre-reklamo talaga na sexually abuse po sila ng kanilang mga asawa. At saka kung ano-anong mga pinagdudot-dot, pinagsusubo, pinaggagawa ninyo, o kayo kung anong isinusuot ninyo. Kasi may mga asawa din na pinipilit yung asawa na magsuot ng mga sexy na damit, tapos sasayawan daw siya. Ay naku, pumunta ka na lang dun sa beer house. Pero pagka nagkasakit ka, kasalanan mo, huwag mong sabihin yung asawa mo na naman ang may kasalanan. Kasi iba-iba kasi hindi ko maintindihan sa mga asawang ganun. Na parang nawala na yung respeto nila sa mga asawa nila. Na hindi mo maintindihan, nung una naman, pinaghirapan namang ligawan. Meron ba dito chat lang, text lang, tapos mag-asawa na? Mga kabataan natin ganun, di ba? Mag-jowa pa nga lang sila, yun na yun eh. Ginagawa na nila yung ginagawa ng asawa. Pero medyo dito naman, sa tingin ko naman, naranasan naman po ninyo yung maligawan. Yung liligawan talaga. Baka meron din dito tulad ko na akala ko, pag nahawakan ng lalaki ang aking kamay, pabubuntis na ako. Totoo po yun. Meron ganun po. Pero yung mga kabataan ngayon, ay naku, mas marunong pa. Nakita ko kasi nung last Sunday, dito ako sa may barangay Duhan, may hospital na nagpunta, nagbigay ng mga free condoms. Abay, pila! Sabi ko, marunong na kayo niyan. Tapos natawa-tawa sila, ay nung ako ang magsalita, ay talagang nagsilayasan sila, umupo na lang lahat sila doon. Kasi nakita ko bakit pila-pila yung mga bata. Hindi naman sa binibigyan kayo ng mga libre na ganyan, gagamitin talaga ninyo kung saan. Kasi minsan, di ba, may nadidisgrasya, puputok yun. Meron pang iba na mga yung free na condom na yun, may mga chemical, nagkakaroon ng rashes o sugat doon sa mismong are ng babae o kaya lalaki. Kasi minsan po kasi, pagka hindi nakapangalan yung bata sa tatay, may hirapan po tayo mag-pregnancies. Kasi kailangan pa may DNA pa yan. Kailangan patunayan. May isa akong kaso, may boyfriend siya, tapos yung isa hindi na boyfriend. Yung unang nakagalaw sa kanya, yung hindi na boyfriend. Pero sinalo nitong boyfriend niya. Oo. Tapos ngayon, maghihiwalay na sila ng boyfriend niya na to, na kahit alam niya, hindi sa kanya yung bata, inapelyedo niya. Diba? Kahit inapelyedo niya, syempre, ang kakabulin ng sustento, siya. Oo, kaya nang nakukonsensya yung babae, gusto niyang habulin yung hindi niya boyfriend. Pero syempre, yung hindi niya boyfriend, itatanggi. Sa akin ba nakapangalan yung bata? Hindi. Ngayon, ongoing po yung DNA. Through MSWD po yun. Sila ang na kailangan. Thank you, Lord, for the blessings at sa mga nagbigay. So, bawas na to kasi nag-share ako, syempre. Yan, nag-share tayo dyan. 6 yata ang laman yan eh. So, nag-share tayo niyan. So, yan. May bawas. So, anong sasabihin ko na? Nag-share tayo ng blessings. Pero ang balik sa atin is mas marami pa. Alam nyo yun? Totoo yun. Totoo yung sinasabi nila na yun. Nagbigay ka ng blessing, mas doble-doble pa yung balik talaga sa'yo ni Lord. And, yun nga, nagbibigay ng ibang instrumento para maibalik yun. Alam mo yun, parang ano lang, nagbigay ka at mabibigyan ka rin pabalik ng mas doble pa. Hindi inaasahan mga blessings. Alam mo yun? Thank you so much po. Ito, tinitingnan ko yung expiration kasi yung hindi may expire, August pa to. 2027 pa to. And this one is, ito yung paborito ko, macarons. April. Ngayon to, April 18.
Then ito is April 3. April 3. So, dapat makain by April 3 ito. Diba dapat makain agad to? Wala eh. Walang nakalagay dito. Wala pong nakalagay. Expiration. Wala din dito sa likod. So, di ko alam. Pero basta mai-ref yata to. Refrigerated siya. So, yan. So, dahil ito ang pinakamalapit, alam kong ito ang pinakamalapit, ito munang kakainin natin. So, thank you, Lord. Thank you so much for this. Yan. Goldilocks. Kain po. Sarap egg pie. From Goldilocks. Yan.